Hello po! Ito pong muli si Nanet ng Net Cooking. Para po doon sa mga nagre-request sa atin. So, may mga ilan na nagre-request po sa atin na kung po pwede daw po ay gumawa naman tayo ng ubi cake. Kaya narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa po ng reseping ito. At sa paggawa po natin ng ubi cake ay ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po ako dito ng 1 cup of all-purpose flour. Then, a half cup of ubi powder. Kung meron sana tayong ubi talaga, pwede natin yun ang gamitin natin. Grated. Mas okay na gamitin yun talagang ubi. So, wala ako noon. So, ubi powder lang itong nabili ko. Pero nakalagay naman 100% purple yam daw ito. Then, gagamit din po tayo dito ng cooking oil. 2 tablespoon of cooking oil. Gagamit din po ako dito ng milk. A half cup of milk. 3 tablespoon of maple syrup. A half teaspoon of salt. Meron din tayong food coloring na kulay ubi rito. Then, gagamit tayo ng baking powder. Cream of tartar. Granulated sugar. 1 cup of granulated sugar. 1 teaspoon of vanilla extract. 6 eggs. Separated na yung white and then yung yellow. Kakailanganin din po natin ng whipping cream. Nag-prepare ako ng 1½ cups of whipping cream. Then vanilla extract. Confectionery sugar. Then optionally, kung meron tayo yung makapuno, pwede nating lagyan ng makapuno ito. Okay, ito lamang po ang ating mga gagamitin sa paggawa po natin ng ubi cake. Mag-start na po tayo. Then ngayon, ang unang gagawin po natin, itong flour, sasalain muna natin. Kailangan kasi sifted itong ating flour. Okay, tatapusin lang po natin itong pagsasala sa ating flour. After na nasifted natin itong ating flour, lalagay natin itong a half teaspoon of salt. Then, baking powder. Then, gamit natin ay wire whisk at i-mix natin. Ang susunod po natin gagawin dito po sa ating isang mixing bowl, ang gagawin natin, lalagay po natin dito yung ubi powder. Then yung ating eggs. Milk. Yung ating maple syrup. Oil. At yung vanilla extract. Then, paghahaluin po natin lahat ito. Gradually o paunti-unti, ilalagay natin itong ating flour, yung sifted flour. Then, ito na po yung kinalabasan ng ating ube mixture. After na nailagay natin lahat, yung ating sifted flour. Then, i-set aside muna natin ito. Itabi muna natin. Then, ngayon po, ito namang white eggs ang ating ibibit.
Then, lagyan po natin ng cream of tartar. Then, ituloy lang natin ito hanggang sa makarating tayo dun sa soap peaks. Okay. Then, habang ibinibit natin yung white eggs, ilalagay natin itong granulated sugar paunti-unti hanggang sa matapos natin lahat yung granulated sugar. Then, after na i-add natin yung ating granulated sugar, dito maglalagay po tayo ng ube na food color. Paunti-unti hanggang makuha natin yung kulay ube. Then, heto yung after na nahalo natin for few minutes, so lalagyan natin ng vanilla extract. A half teaspoon of vanilla extract, then tutuloy natin ang paghalo. Okay na to. Then, stop na natin yung pag-beat. Then, pupunta na tayo doon sa next step ng gagawin natin sa ating ube cake. Then, ngayon, ang next na gagawin po natin, so narito yung ating flour mixture. Yung ube mixture natin. Then, ito yung ating egg white. Then, paghahaluin po natin lahat ito. Then, ngayon, dito po natin i-bake. So, ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung ating ube cake. Kailangan lang na i-preheat na po natin yung oven. I-bake natin ito for 25 to 35 minutes. Then ngayon, i-check po natin yung ating ube cake. Then meron tayo ditong toothpick. So okay na to. Ang gagawin natin, hahanguin na natin. Hintayin nating mag-cool down before nating i-cover ng whipping cream. Then ngayon po, ang next na gagawin natin, meron tayo ditong isang medyo malaking mixing bowl. Lalagay natin yung ating 1.5 cups of whipping cream. Lalagyan ko po ito ng confectionery sugar. Half teaspoon of vanilla extract. Then, ibibit po natin ito. Then ngayon, okay na po itong ating whipping cream. So, nakarating na tayo doon sa soap peaks, yung kinakailangan natin na texture nitong ating whipping cream. So, ang gagawin natin ngayon, paghihiwalayin po natin ito, gagawa tayo ng dalawang kulay. Ngayon, yung kalahati, gagawin nating kulay purple. Lalagyan po natin ng food color. Then, hahatiin natin. Yung isa white. Yung kalahati. Then ngayon, pinagdalawa na natin itong ating whipping cream. So ito, kukulayan natin ng kulay purple. Mas marami tayong kailangang purple kasi ipangka-cover natin yun sa kabuuan ng ating ube cake. Then ngayon, unti-unti nating papatakan ito ng purple color. Then ibibit natin. Then ngayon, palagay ko okay na itong ganitong kulay sa ating ube cake.
So, ang gagawin natin, i-cover na po natin ng whipping cream yung ating ubi cake. Then ngayon, heto po yung ating ubi cake. Ang gagawin natin dito, pagdadalawahin natin, hatiin natin sa gitna. So, meron siyang mark sa ibabaw kasi gawa nung pagkakalagay sa cooling rack para mag-cool down siya. Then, hahatiin po natin ito sa gitna. Then, ngayon, heto na po yung ating ubi cake after na nahati natin sa gitna. Ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng whipping cream. Dito sa pinakakalahati niya, white ang ilalagay natin. Before natin siya tuluyang i-cover nung kalahati ng ating cake, lalagyan po natin ito ng makapuno. Then, after nating lalagyan ng makapuno, ilalagay na po natin dito ngayon yung kalahati ng ating ubi cake. Ika-cover na po natin siya ng purple na whipping cream. Then, itutuloy-tuloy lang po natin ito. Then, dito sa gilid. Then, dito po sa gilid, lagyan natin ng design. Kukuha tayo ng cream lang natin para magkaroon siya ng design. Then ngayon po, eto na yung ating ubi cake after nating nalagyan ng design. Yun ang next na gagawin po natin. Meron tayo dito yung white cream. Then dito, lalagyan din natin then meron po tayo ditong cherries. Ang gagawin natin, lalagay natin dito sa ibabaw niya. Okay. Then dito, lagyan din po natin ng pailan-ilang makapuno ulit. Siyempre, pag sinabing ube, ang kapartner niyan, makapuno. Then ngayon, ito po yung ating ubi cake after na nalagyan natin ng decorations. Ang point na maibibigay po natin sa paggawa po ng ubi cake. Ang ubi cake kasi, compare sa ibang sponge cake, medyo mahirap gawin. Gawa ng paglalagay ng ube powder or grated ube na medyo mabigat. Kaya kailangan yung ating flour ay sifted, well sifted talaga. Ako, bali 3 times kong sinasala yung harina. Then, kailangan buhaghag na buhaghag siya before nating i-mix doon sa cake batter. Kasi, pag hindi ganon, pwedeng maging matigas ang kalabasan nitong ating ubi cake. I-try nating ikat itong ating ubi cake. Then, ilalagay po natin dito. Then, ito po yung kinalabasan ng ating ubi cake. Then, yung texture niya, maganda ang texture niya. So, soft talaga. Yan po yung ating ubi cake. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking.
Thanks po. Bye!